Brightly beams our Father's mercy, from His lighthouse evermore. But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Dark the night of sin has settled, loud the angry billows roar. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the lower lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Trim your feeble lamp, my brother. Some poor sailor, tempest tossed, trying now to make the harbor, in the darkness may be lost. Let the lower lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting, struggling seaman, you may rescue, you may save. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. We're now live at Countryside Baptist Church in our Sunday School. We're also live at our Facebook page, CBC Pasig Ministries, through the Baptist Ministerial Seminary page po natin sa Facebook. Then later on, we'll be uploading this to our YouTube channel, CBC Online Ministries. No? So, para po dun sa mga viewers pa natin sa YouTube. So salamat sa Panginoon at tayo po ay nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Okay, this will be our second part, looking into the details of our topic regarding sound doctrine. No? Mahalaga yung mga tamang doktrina no? Kasi
ito'y una, nagpapatibay ng ating panindigan bilang mananampalataya. That's one. And then secondly, yung ating buhay Kristiyano. Importante yan. We should be guided by sound doctrine. No? Habang lumalago tayo sa Panginoon, ay natututunan nating i-apply yung mga prinsipyo ng sound doctrine. No? Na titingnan natin maya-maya yung mga talata. And then of course, yung ating evangelism is also important. Na tama yung doktrina natin. Kasi ang kulto pwede rin magturo ng gospel eh. Totoo lang eh. Pero, alam natin na since they are false teachers, no, ang layunin nila, hindi para maligtas yung mga tagapakinig, kundi para lalong maguluhan, lalong mapariwara. No? Malason yung isip nila. At yun kasi, yun yung issue ngayon sa lipunan natin. There are a lot of cults roaming around. No? Ang kanilang method is very divisive. Yung method of penetration nila to the community, no? Talagang papabilibin ka sa Biblia, no? Debate. It's not the apostolic way of doing it. Now, what the apostles doing is through persuasion of the Word of God. They persuade people to believe on the Lord Jesus Christ through the preaching of God's Word, through the gospel, not by mere debates. Of course, if there are errors in the community, they need to rebuke. No? Totoo, tama yun. Importante na dapat ay pag may mga maling turo, i-rebuke natin. Pero yung intentional na nakikipag-debate tayo, away, hindi yan apostolic eh. Hindi yan yung pamamara. Even the Lord Jesus Christ, no? He could always contend to these Pharisees, no? Kahit maghapong debate ng Panginoon yung mga Pharisee, pero hindi ganun yung layunin niya. Siyempre, pag may mga time na may mga encounter sila, ine-expose ng Panginoon yung baho nitong mga Pariseo na to. It's not a form of debate. It's just exposing who they are. No, yun yung kaya nalulungkot ako sa mga tao na palipat-lipat ng reliyon dahil sila'y napapahanga dun sa mga ngaral. Yun yung nakakalungkot. Hindi talaga tumingin dun sa Biblia. Ito yung sinasabi ng Panginoon. No? They just got it by mere personality o yung rhetorical techniques ng tao. Magaling kasi yung tao eh. So, napaikot niya yung tao. Kasi magaling eh. Pero ang tanong, nasan doon yung Diyos? Okay, so kailangan talaga magkaroon tayo ng sound. Sayang, wala akong whiteboard, no? Yung sound theology, normally, sinasummarize natin yan sa ating articles of faith. Hindi na siguro. Saka may takip eh. Wala tayong time dyan. Yung sound theology kasi, we could summarize through the body of belief or doctrines natin na tinatawag natin na articles of faith. Kaya kailangan matutunan natin yung articles of faith eh. Yung 20 articles na yan na ating tinitingnan since 1950 it was crafted by the American missionaries who are members of Baptist Bible Fellowship International. We are adhering to that. No? That 20 articles. Ayan. Pero kung lalaliman mo pa, marami pang mga confessions or articles, no? Katulad nung New Hampshire of 1833. We also adhere to that. Kasi yung batayan naman ng articles of faith natin nasa New Hampshire of 1833. Pero mas gusto mo pang historic, mas malalim, no, na exposition, we could look at the London Confession of 1689. Essential lang, hindi lahat. Kasi may mga puntos doon na hindi natin nasang-ayunan eh. No? But anyway, essentially, we subscribe to that. Kaya kailangan malaman ng Kristiyano ano yung pinanindigan niya. No? Batay sa tinatawag na sound doctrine. No? So, our articles reflect those sound doctrines. And the members should know this. No? Actually, you could visit our website, baptistseminary.blog. Nandyan yung articles of faith natin. Or kung gusto nyo, i-google nyo. Articles of Faith of Bible Baptist Churches.
Lalabas yung 20 na yan, no? So, hindi ko lang mapakita dito, eh. No? Dito yan. Okay, if you will go to our website, these are seminary website. Wala yan dyan sa broadcast na hindi nakikita. So, makikita nyo lang yan. You just press the menu. Makikita nyo yung ating about articles of faith. Ito. Yan. Nandiyan yung articles of faith. 20 yan. 20 articles of faith. Click mo lang yan, pwede yung PDF file. That's our fundamental doctrines. Ngayon, pag makikinig ka ngayon ng preacher, titingnan mo ngayon, nasa direction ba ng articles natin? Itong mga tinuturo. Pag wala, medyo delikado yan. Actually, it's still Bible. Ang hierarchy niyan, Bible, kasi siyang authority natin. Then we are teaching the sound doctrine. Yun ang tinatawag natin na biblical theology, na pag-usapan natin last time. Ano ba yung pag sa Old Testament is epochal, no? Yung per period of time, tinitingnan si Kristo doon through the ages, no? Through these ages. And then pagdating naman sa New Testament, it's authorial or author. So doon tayo makakabuo ng sound doctrine. And then pasalamat tayo sa mga nauna sa atin na nagbumuo na itong mga fundamental doctrines na ito, such as the articles of faith or confession of faith. So yan. Then titingnan natin doon, it really aligns, no, to this faith. So Bible will produce the biblical theology or sound doctrine, and then our articles of faith. So ganun yung level niya. Bible, biblical theology, we will get our biblical theology from the Bible, definitely, and then we will in a way simplify this in terms of our confession or articles of faith. Ganun dapat. And each of the members should have knowledge of this. No, kaya nga siguro yan yung titingnan natin na isa pang pwede nating pag-aralan, or this could be part of mga Bible study program natin. Pwede yan, lalo na sa mga bagong mananampalataya. Kasi kailangan nilang malaman yan, eh. Alam naman natin, mga millennial, kung kani-kanino sama-samang grupo ba sa Christian. Alam ba, Christian? Ay, Christian. Sige, sama ako dyan. Yung pala, ibang ano na yun. Latter-day Saints na pala. No? Book of Mormons na pala yung pinipreach sa'yo. No? So, hindi nalalaman. Pero kung alam nyo yan, tinuturo yan, in fact, tinuturo din naman natin, hindi nga lang ganun ka specific ito. Specific yan, yung lesson na yan. Pero tinuturo natin siya in terms of systematic theology. No? Napag-aralan na natin yung pagkakaiba ng biblical theology sa systematic. No? So yung systematic theology per topic or subject matter. Kunyari, regarding the Lord Jesus Christ. Lahat ng talata patungkol sa Panginoon sa Kristo. And then ipepresent sa atin ano yung full belief niya patungkol sa Panginoon sa Kristo. Samantalang yung biblical theology, titingnan natin mula hanggang Genesis. Na medyo black and white pa yan, di ba? Yung example natin. And then, magiging mas malinaw pagdating sa New Testament. So, that's the difference. So, we derive our sound theology or sound doctrine from the Word of God. And then, from there, we could summarize this in terms of expressions of our articles of faith. Kaya kailangan meron tayo niyan, I remember when I was a new believer before, may natanggap akong packet, meron ganun. Articles of faith. Binasa-basa ko lang siya. Noong una, hindi ko magets talaga. Pero eventually, habang tinitingnan ko mga preachers, lalo na si Pastor Randy, ito yung mga sinasabi niya. Naiisa-isa ko yan. No. Masisense ko agad pag kulto yung sasalta, because of this. Ay nako, hindi nambobola ito.
No? Lalo na kapag ang usapin ay trivial. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na ito na hindi essential sa kaligtasan. Yan palaging pinag-uusapan. May puwet daw ang Diyos, no? May pakpakang anghel, no? May mga ganun, non-essential yun eh. No? Yung mga nagtuturo nun, walang alam doon sa anthropomorphism. Ibig sabihin, nag-express ang Panginoon in terms of human terms. Kasi hindi natin siya maintindihan eh. Because the mind of God is infinite and we're finite. Paano mo ipapasok yung utak natin dun sa Panginoon? So, kailangan siyang gumamit ng mga makataong lingwahe. No, kaya sinasabi niya, upo siya sa luklukan. Ang conclusion ba doon, may physical siyang puwet? Napaka-childish nun. I would say napaka-babaw nun. Na ganong klaseng conclusion. No? Porkit umupo lang, ito yung ekspresyon ng kanyang otoridad. Kaya siya nakaupo sa trono, yun. Porke may kanang kamay, may kaliwa, nasan yung kaliwa? You know what? The right hand is the place of authority of God. Kaya nung ang Panginoon sa Kristo nasa kanan ng Ama, ibig sabihin, nandun siya sa kalalagayan ng otoridad ng Diyos. Not necessarily left and right. Paano naman, brother, yung mga kaliwete? Hindi issue dyan kung kaliwete ka o kanan ka eh. Ang pinag-uusapan dito, yung otoridad na pinagkaloob ng Ama sa anak. See? Kung ay oo nga, brother Ed, walang kaliwa, may kulang sa Diyos. Yan yung mga konklusyong mga bulate, I would say. No? Yun. So, pero kung meron tayong grasp of this our expression of theology in terms of articles of faith or confession of faith, we will be guided. No? Even in our daily lives. No? Lalo, nanonood ka ng TV. Kaya ako kay Mrs. Maraming komento sa TV. Oy, lipat mo na yung channel na yan. Evolutionistic yan. Paano ko nalaman? Doon pa lang sa una eh. For over 300 million years ago, wala na. Diba? So, dapat medyo pag ganyan, gabayan din natin yung mga bata. No? Lalo pag may nakitang mga dinosaur 300 million years ago. O Jurassic era. Hindi ko alam brad yung mismong petsa eh. No? Nagkakaiba-iba kasi sila dyan eh. So, meaning evolutionistic siya. Hindi siya creation. Hindi siya creation na he's not adhering to the biblical creationism na tinatawag. And makikita natin sa pahayag ng Panginoon that indeed the creation is a young earth creation. No? Na hindi siya millions of years na tinatawag. Bakit? Ba't nagtatago doon yung mga evolution? Ayaw nilang makita yung ebidensya. Ang pinapaliwanag, it's million years ago, so you cannot see the evidence. Yun nga eh. Ang problema, wala pang unggoy na naging tao eh. Simula nung pinanganak ako eh. Wala tao nakitang ganun. Yung nanganak yung misis ko, tao yung lumabas eh. Si Edri. No? So, hindi siya na-evolve eh. So, until now, they cannot prove by observation, scientific observation, that evolution is true. You see? And some other things, no? Ayan. Browse ito, baptistseminary.blog. Ito po yung blog site ng ating seminary. Nandiyan yung articles of faith natin. So, tingnan nyo lang. Nandiyan yung statement, saka yung mga Bible verse. Makikita nyo naman kung it supports the idea. Diba? Pag tinig natin yung of the scriptures, hindi ko lang alam kung anong mangyayari dito. Ayan. Talaga, yung article, ano yung panindigan natin, and then, ito yung mga scriptural reference. So, inspiration, etc. And then, papaliwanag sa inyo. So, magandang basahin din yan. Okay, ito na tayo. Excuse me. Ito yung mga pinabasa ko sa inyo last time. So, basahin natin siya. Babasahin ko sa Tagalog, no? Minsan kasi may ramdam mo yung salita ng Diyos sa Tagalog. Huwag kayong maniwala ang totoong Bible lang ay yung Hebrew sa Greek.
lang dapat itawag sa Panginoon ay yung tinawag sa Hebrew sa Greek din. Paano naman yung mga Pinoy na walang alam sa Hebrew at Greek? Kaya nga linoob ng Panginoon na i-translate, no? Isalin yung okay, isalin yung salita ng Panginoon sa lingwaheng mauunawaan natin. At saka salin na yan, kapag matapat, yan ay salita ng Diyos. You don't need to look at the Greek kung wala namang access. Even though may mga resources tayo, no? For Greek and Hebrew. But that's not... Okay, sabi dyan sa 1 Timothy 3:5, pinapakiusap kitang manatili sa Episo. Ito yung tagubili ni Pablo kay Timoteo. Gaya noong patungo ako sa Macedonia, na inyong atasan ang ilang tao na huwag magturo ng ibang aral. See? Kasi may ibang aral na taliwas sa tinuturo ni Pablo. So, huwag niyo ituro yun. No? Siya ay nagtatagubilin kay Timoteo na huwag ituro ito. Huwag bigyan pansin ng mga alamat. Ano ba yung mga maling turo? Yung mga alamat, yung mga fables, mga kwento-kwento, haka-haka, fake news. No? Ang daming fake news sa Facebook. Lalo na yung mga debate forum dyan. Pinapasok ko yan para lang ma-idea ko ano yung hindi necessary makipag-debate. Para makita ko ano yung kaisipan ng mga kulto na to. And how could we rebuke them, contradict them. No? Minsan, nakikipagtalo rin ako pag walang nakakatuwa lang sila. No? Ayan. Alamat at walang katapusang talaan ng lahi. No? Yung mga chronologies na yan. No? Hindi dapat pinag-uusapan yan. Yung mga saling-saling lahi. Minsan nga, na-add pa yan sa saling-saling church. Sinong sending church mo? Ay, nako, hindi namin ka-fellowship yan. Hindi rin kita ipi-fellowship. Dahil doon sa sending church mo? Di ba? Yun, maliit sa ang attitude. Dahil may issue ka sa sending church, hindi ako yun. Ibang local church ako. No, authority of the local church, no, sa ating Baptist distinctives. So, hindi ko issue yun. Di ba? Dinadamay ka lang. No? So, maling diwa yun. Isa yan sa application nito, no? Walang katapusang talaan ng lahi na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip na pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamagitan ng pananampalataya. Yan. You see? Now, verse 5. Subalit ang layunin, ito yung purpose ni Pablo in teaching the sound doctrine, ay aming tagubiling ay pag-ibig na nagmumula sa malinis na puso. So, yung result ng sound doctrine, no, it's pure heart. Dapat magkaroon ka ng dalisay na puso. Nung natuto ka dun sa isang samanay, lalo ka yumabang eh. Naghahamon ka pa ng debate. So, hindi... kontra talaga siya dun sa diwa ni Pablo. Sabihin mo, natuto ka dun sa isang grupo na yun, lalo kang naghamon ng away, ng debate sa... Pero sinasabi ni Pablo, nagmumula sa malinis na puso at sa mabuting buti. You see? At sa pananampalatayang hindi pa kunwari. Na walang kunwari. Sa TV, malinis, pero maraming kaso. Ano yun? Pag sabihin mong 50% nun, peke yung kaso. Ano yung 50% na natira? Totoo. Meron talagang probable cause, kaya sa kinasuhan. Tapos nagmamalinis sa TV. No? So, ganun yung problema, no? Okay, so isa yan, no? Punta tayo sa 1 Timothy 4:16. Sundan nyo lang sa King James. Walang problema yan kasi ang binabasa ko ay yung Tagalog ang Biblia, no? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang inyong pagtuturo. So this is an encouragement to preachers and teachers. No? At kahit tayo mga mananampalataya, na anong ingatan natin? Yung ating sarili, meaning our testimony, our lifestyle, no? Yung Christian life. No? It's very important, no? Sa King James nga, ang sabi dyan, take heed of thyself, no? Meaning your testimony. At iyong pagtuturo, your teaching. No? So, essential sa isang mangangaral, yung kanyang lifestyle saka yung teaching niya. Dapat nag-jive yan. Dapat pareho yan. No? Hindi dapat may contradiction doon.
Minsan kasi napipeki sa turo, sa lifestyle, nagkakaproblema eh. No? Nagtuturo ng kabanalan, pero wala palang kabanalan yung buhay. So that's problematic. No? At ang iyong turo, manatili ka. No, kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, you need to balance your lifestyle and your teaching, your preaching. Dapat nagja-jive yan. No? Ayan, manatili ka sa bagay na ito. No? You maintain on these things. No? Sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang makikinig sa iyo. So, hindi ito ibig sabihin na yung preacher maliligtas. Literally, no? Alam natin sa pagtaaral ng salvation, tatlo yung nangyayari sa isang mananampalataya. Siya'y naligtas, justification yan. Di ba? Naalala yung chart? Hindi na madrawing, no? Justification. Yung ating conversion experience. Ano nangyari sa atin nung tayo ay na-regenerate ng Holy Spirit at nagkaroon tayo ng effectual call sa Ama. Na-convert tayo. At ano yung katibayan ng faith and repentance? That is, we're saved. And then, hindi natapos din yung kaligtasan. Tayo ay naliligtas in terms of our sanctification. Yung ating kabanalan. No, pero magkaugnay yung justification sa sanctification. You cannot be sanctified, hindi ka pwedeng pakabanal kung wala ka namang, hindi ka na-justify, hindi ka inaring ganap ng Panginoon. Dapat mauna to. Yung ating we have been saved. ED. Meaning justified. And then we are saved. We are saving. No, tayo ay naliligtas. No, meaning, hindi ito yung kasi ginagawa ng kulto na work salvation. O brother Ed, gumawa ka, maligtas. Hindi. Ito'y tumutukoy sa ating perseverance o yung pananatili natin bilang Kristiyano in terms of holiness, kabanalan. Na hindi ito yung maliligtas ka ulit. No. Kasi si Timoteo, ligtas na eh. Yung sinasabihan ni Pablo, ligtas na eh. Pero sinabi niya, maliligtas ka in terms of perseverance. Pananatili mo, pagtsatsaga mo sa pananampalataya. At ang makikinig sa iyo, yun naman ang tatanggap talaga ng biyaya, yung makikinig sa iyo. So, yung epekto ng pangangaral, hindi lamang sa kaligtasan ng makikinig, kumbaga yung perseverance mo rin. Okay? So, diyan kasi sa King James, you'll be saved. Parang idea, pag nagturo ako ng lifestyle ko plus teaching, maliligtas ako. Parang work salvation po, no? Pag titingnan natin. Pero ang context dyan, alam natin si Timoteo, ligtas na eh. No, ang ibig sabihin ni Pablo dyan, yung perseverance mo bilang isang mangangaral. Kasi nga, maraming mga kulto sa palibot ni Timoteo sa Ephesian eh. Alam niyo ba yung Ephesian church, nakapalibot dyan yung templo ni Artemis. No? Kaya maraming prostitute dyan sa templo ni Artemis eh. No, ganun yung, so dyan galing yung mga bulaang mangangaral na nakapalibot dun sa Ephesian church. Kaya matindi talaga yung threat sa Ephesian church eh. No? Kung i-apply natin to, so kailangan si Timoteo magturo ng sound doctrine para mag-persevere siya. At yung makikinig, maligtas, justified. No? Kasi ang problema ng kulto, isa lang titingnan nila sa isang tense ng kaligtasan. No. Salvation is always on the past, justification. Afterwards, hindi natapos doon. A present tense is sanctification. Ngayon, sanctification tayo. So, ano yung kasama ng sanctification? Na yung ating perseverance of the saints, and yung ating Christian liberty. Kung naalala niyo yung sa ating subjective blessings. And then eventually, glorification. Ano yung future naman? Maliligtas. Oh, brother, hindi naligtas kasi maliligtas. Mali. Ibig sabihin ng maliligtas, yung glorification. Yung pagdating ng Panginoon, anong gagawin niya? Babaguhin yung katawan natin na magiging maluwalhati at tayo magiging kapiling na ng Panginoon. So, sa context na yon, we will be saved. Nagets mo? Sa past tense, saved.
Saved, na walang D, and then will be saved. Gets nyo? Depende sa context po ng talata. Na ang gagamitin ng kulto, will be saved pala, kaya kailangan magpagal, brother Ed. Katulad itong talatang to, gamit na gamit ng mga kulto to. Tignan mo, maliligtas pati yung mga ngaral. Kung di nila binasa yung mga unang sulat ni Pablo, pinakilala si Timoteo, paano siya naligtas dun? Ligtas na si Timoteo. So, hindi siya ulit maliligtas dito. Ang sinasabi ni Pablo, ikaw ay magpapagal, mananatili, because of your sound doctrine. Sana maliwanag yun, ha? Hindi, of course, we believe on the perseverance of the saints. Kung tunay ka ligtas, mananatili ka, magpapagal ka, magtsatsaga ka sa pananampalataya. Dahil kaakibat niyan yung biyaya ng Diyos sa pagpapatuloy mo. Sa kabanalan at sa kadalisayan ng buhay mo. Okay? Okay, next. Medyo maliit pala yung screen ko dito. Yan. Next, 1 Timothy chapter 6, verse 2. Ang mga, ito, regarding dun sa mga slaves na may amo. Ay mga among mananampalataya ay wag maging walang galang sa kanila sapagkat sila ay mga kapatid. You see, our treatment to superiors or leaders o yung boss which is in Christ, sabi ni Pablo dito, ay dapat wag maging walang galang sa kanila sapagkat sila ay mga kapatid. Kundi lalo pa silang maglingkod sapagkat ang mga makikinabang ay mga mananampalataya at mga minamahal. You see? May isang young people nga na nagpakonsulta. Tuturo daw siya sa isang eskwela ng pare. Sabi ko, wag. Hindi ka tatagal diyan kung tunay kang Kristiyano, hindi ka tatagal diyan. Duruin mo, may misa ng Miyerkules. May misa ng Biyernes. May mga special na piyesta sa mga Diyos-Diyosan. Required yun. Kung nakinig lang tong kapatid na to, hindi na siya punta doon. Siguro mga ilang years din siya doon. Nabalitaan ko na lang, hindi na kaya. Kasi nasayang yung energy niya doon. Pero nung una pa lang sabi ko, I discourage you, pero it's your liberty of conscience to choose. Anyway, that's a secular job eh. Pero in my case, if you will ask me, I would go to a Christian school. Kung gusto mo magturo doon. So, eventually, naimasmasan na parang nasa Christian school na yata tuturo. Pero sayang yung ilang taon. Sayang. Kung siya ay nandun sa mas magandang eskwelahan. Yun nga lang, siyempre, yung kino-consider niya rin yung factor of benefits. Kaya nga, ano yun eh, nasa liberty of conscience mo eh. Yung tinatawag natin na sa Baptist distinctives na individual soul liberty. Sa iyong konsensya, buddhi, meron kang kakayahang magpasya. Okay? So, yun yung mga yan, no? Yun yung mga dapat sinasalang-alang natin itong mga bagay na ito. If you have your sound doctrine with you, that would make you wise in your every decisions. Hindi lang dito sa church, but also it's pang-araw-araw ng buhay. Magiging gabay natin yan. Okay, yan, kaya nga yung relation nila, no? Ito, maganda yung binanggit na Pablo dito. Yung last part. Iyong ituro at ipangaral ang mga bagay na ito. No? Ano-ano ba yung tuturo niya? Na kung sino mang magturo ng ibang aral, ayan, ibang aral na naman, at hindi sumasang-ayon sa mga mahuhusay na salita ng ating Panginoon, no? Quoting the words of the Lord Jesus Christ, no? At aral na ayon sa kabanalan, siya ay palalo. No? Yung sinasabi ni Pablo dito. Walang nauunawang anuman at siya ay nahumaling sa mga usapin at sa pagtatalo. Yan ang kinaumalingan ng mga
kulto. Pagtatalo tungkol sa mga salita na pinagmumula ng inggit. O di ba? Inggit pag nagdebate si Channel 25 saka si si Channel 21, batuhan ng BGM Brad eh. Nagpapataasan ng ihi sila eh. Kamalian number 235. Tapos ito naman may ganun din, no? Dati sinusubaybayan ko yun eh. Kaya nagsawa lang ako eh. Puro mali naman yung mga pinagdamatan nyo eh. Wala akong pakinabang dyan, no? So, ito yung nakikita natin dyan eh. Ayun, pinagmumula ng inggit, away, paninirang puri, at masasamang hinala. Ayan. Di ba, medyo turok pag Tagalog yung binabasa natin. Pero, yan, ganyan na ganyan sa King James. Di ba? Dito binubunga ng mga, mga cults, no? Yung tinatawag. Okay, so hindi ko na mababasa to. Let's go to our discussion, no? Ayan, so we define sound doctrine as the sum of the Bible's teaching in any given topic. Yun nga, sinasabi natin, mula Genesis hanggang Revelation, Old Testament, ang approach natin, epochal or through bracket of age. Titingnan natin. And then, pagdating sa New Testament, ano nga uli yun? Authorial or by authors. Titingnan natin si Kristo kay Pablo, kay Juan, kay Mateo, etc. Depende sa authors, no? So, pag isa-summation mo yun, that's what we call sound doctrine. By the way, yung notes natin last Sunday, yun pa rin yun, ha? Tinutuloy ko lang po. No? That is sound doctrine. Okay? At any given topic. Christ of the Old Testament. Yan. Normally, ano ko yung mga topics na yan sa seminary. Okay, the Holy Spirit according to Paul, no, etc. No? So those are biblical theology topics. So in other words, sound doctrine is what we get when we consider all of the scriptures has to say about a given topic. No? Ito pa, yung kulto. Mamimili lang ng ano yan eh. Tamo si Kristo tao, ang taong ito, ganun pa eh, may punto pa eh. Hindi lang pinasa mo. Basahin mo yung John 1:1. Pero marami silang ano dun eh. And other passages, Titus, about Titus, at maraming passages na nagpapakilala na si Kristo ay Diyos. Ang tanong, contradiction ba yun? Sinasabi ng ibang talata na si Kristo ay tao, pero sinasabi ng ibang talata na si Kristo ay Diyos. Is it a contradiction? What do you think? Ang tanong, pwede bang magkatawang tao ang Diyos? Yes, pinangako kasi ng Panginoon yun sa Old Testament pa lang. So it's not a contradiction. Ang problema ng kulto, isang kulto mababang Diyos eh. Ito namang iglesia, tao. Kasi nga, parang hindi nila maisip na magiging Diyos. Kasi may mga talata na tao, hindi Diyos. Diyos, hindi tao. Ang problema, hindi tinignan nila yung context nun eh. Sa Old Testament. Ang tanong, sino ba kinakausap doon ng author? Diba? Iniwalay lang, tao, hindi Diyos. Diyos, hindi tao. Therefore, hindi Diyos si Kristo. Galing ng logic, no? So, mali po yan. No? Hindi tama yun. No? The Bible tells us that Christ is God, then we accept it. Amen? That Christ is man, we accept it. Go. Period. Hindi kailangan ng logic yun eh. Because, the God of the Bible is higher than logic. Kung logic lang papairali natin, mahirapan tayo sa buhay pananampalataya. No? Because God Himself is above logic. And is the scriptures. No? So, hindi contradiction yun. It's not a contradiction. So, hindi lang yung, mapagmahal ang Diyos. No, pero ayaw nyo tanggapin na ang Diyos ay Diyos ng hustisya, justice. Nauukuman yung husgahan yung mga makasalanan. Para hindi niya matanggap yun. Gusto nilang makita sa Diyos ay pag-ibig. Ang problema, pag ganitong approach natin, hindi biblical theology yan. You're actually selective in your approach. Na yung gusto mo lang na paniwalaan. Pero maliwanag sa Bible, God is love. Right? However, in other texts, God is a God of justice.
We accept them both. Hindi contradiction yun eh. Kasi yung dalawang yan, those are attributes of God. Okay? Ayan, character of God, no? Yan yung palagi natin makikita, salvation, church, and so on. Okay, sound doctrine especially focus on good news, no? However, this good news or biblical theology is anchored on the good news or the gospel. Kung tinuloy-tuloy natin yung pagbasa kanina nung mga talatang yan, no? About Jesus Christ and how we are to live in light of that good news. Ang problema kasi minsan, maganda yung presentation mo ng theology, pero yung lifestyle eh. Hindi tayo nagkakaproblema. So kailangan, kung may pag-iingat tayo sa pagtuturo, may pag-iingat din tayo sa buhay natin. At alam ko, kailangan natin ng biyaya ng Diyos dun eh. Minsan, kailangan natin idulog talaga sa Panginoon. Lord, hindi ko kaya to. Mabiyayaan mo ako. Okay, yung character, no? Sa John 4:8, 1 John 4:8, we know that God is love. However, if you will see Habakkuk, no? Hindi na natin titingnan yung... sige, basahin ko dito sa aking Kaya lang, mawala din sa aking sa Habakkuk. Hindi ko alam kung nandito yan. So, saan ba yung Habakkuk? Nasa Nahum, no? After Nahum, ay iinom muna kami ng kape ni Kuya Lito. Habakkuk eh. Yun yung mga jokes nung sa seminary. Ang iyong mga mata ay malinis at hindi makakatingin sa kasamaan. At hindi nakakatingin sa kamalian. Bakit mo minamasdan ng taong masama at tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa kanya? So, titingnan natin itong ito i-complain ni Habakkuk sa Panginoon. Lord, bakit mo naman minuhusgahan yung mga taong masama eh? It's a complaint of Habakkuk actually regarding God's justice. Okay, so yun yung context yan. Hindi na natin, So, ayan. So, ang tanong nga dyan, so what would you do? You pick and choose the passages we like? Gusto mo lang God is love, ayaw mo ng God is a God of justice? No? Claim that if God is loving, then He would never punish people. So, maling thinking na agad yun. Nag-isip ka lang ng sarili mo. That if God is love, therefore He will not punish. Saan mo nakuha yun? Kasi isip mo. Hindi mo kasi tinignan yung ibang talata eh. Na ang Diyos pala ay nagpaparusa sa makasalanan. No? Of course not. As Christian, we embrace all the scriptures, no? Teaches about God. Amen? Dapat i-embrace natin yan. So we can come to understanding that God is both loving and kind, severe, both holy and merciful. No? So lahat yan mga attributes ng Panginoon. Pag pinag-aralan natin yung systematically, yan naman yung theology proper na tinatawag. Lahat lang patungkol sa Diyos, sa Trinity. No? So this develop a comprehensive picture of God's character in one aspect of sound doctrine. So, if we have this sound doctrine, makikita mo yung lahat ng aspeto ng Diyos patungkol sa Kanya. Titingnan mo yun. Hindi ka lang magpo-focus dun sa isang part niya. God is loving. Yan yung palagi ngayon ng yung prosperity gospel. God is love, no? Ganun lang palagi, puro positive. Pero na yung pag ayaw nang i-preach yung kasalanan eh, kasi baka ma-open yung mga makasalanan din sa upuan eh. Of course, lahat tayo makasalanan, kahit yung nagpipreach makasalanan eh. Naligtas lang siya sa biyaya ng Diyos eh. In fact, we're still sinner and saved at the same time. Sinner and saints pala. Sabi ni Martin Luther. We're both sinners and saints. Tayo'y makasalanan, bagamat binanal na ng Diyos. Simultaneous, sa biyaya niya. So, ano yung makikita nating mga karakter dito ng sound doctrine, no? So, it is teaching that accords, no, with what the apostles themselves taught. No? Yung isinalin ni Pablo kay Timoteo na mga katuruan. No? Hindi lang si Pablo, but the writers of the New Testament.
And then yung resulta nito, ano yung resulta? Nabasa natin kanina, it's pure conscience, no? Mabuting budhi. At pananampalatayang walang, ano nga ba yung term na ginamit dito? Maganda yung term na ginamit dito. Pananampalatayang hindi pa kunwari. Walang pagkunwari. Ibig sabihin talagang sincere siya. Okay. Yan dapat ang ibubunga ng sound doctrine sa atin. No? So, yan. So, yan, magandang bagay yan. Pangalawa, it is founded on the very words of the Lord Jesus Christ. Ito'y nakabatay sa mga salita mismo ng Panginoon. Mismo. Ang bunga nito, dalawa, it leads to salvation. Una, doon sa mangangaral, pinaliwanag ko na kanina to, sa mangangaral, hindi maliligtas muli. Sa mangangaral, ito ay magtataguyod ng kanyang perseverance o yung pananatili niya. Doon naman sa makikinig, yun talaga, yung justification. Okay? So, yun isa sa mga katangian pa ng sound doctrine. Next, it establishes a pattern of life. Yan. So, yung sound doctrine, nagbibigay sa atin ng huwaran, ehemplo, sa buhay Kristiyano. Basahin natin yan. Sundan mo ang huwaran. 2 Timothy 1:13. Sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita. Referring to the sound doctrine. Nung narinig mo sa akin, si Pablo, sa pananampalataya at pag-ibig na kay Jesucristo. Ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala ko, meaning the deposit of faith. Ito na sinasabi ko nasa na deposit of faith. Inilagak yan sa atin. Kaya ang gagawin natin ay pag-iingatan natin to. Pinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa akin. So, yun yung mga makikita natin dyan. So, establish a pattern of life that the Christian should follow. Ang resulta nito, it leads to a life of faith and love. Dapat magkaroon tayo ng mas malalim na pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon for the sound doctrine. So basically, ano ba yung mga sources ng sound doctrine natin? Preaching. Kaya mahalaga itong preaching eh. Itong Sunday school. No? Yung mga youth devotion natin, we're now on the Saved Church membership. Ng ating pang-anim na yun, mga Baptist distinctive natin, and other, yung mga Bible study natin. So those are source of good sound doctrine na dapat nating tingnan. No? That would result to faith and love. And then, in something that had been entrusted to the believers to guard and persevere. Ito yung deposit of faith na tinatawag dun sa verse 13 and 14. Kasi yung sa King James, ang nakalagay dyan, things. Medyo, ano yun eh, verse 14 ng 2 Timothy 1, that this thing, yung thing talaga na yan, ang magandang ano dyan, guard the good deposit. Yun yung tamang translation. Yung thing na yan, parang bagay lang eh. Pero pag ilaliman yung pag-aaral, ito talaga inilagak sa mananampalataya. Itong mga katuruan na to, inilagak sa mananampalataya. Kaya ang mananampalataya, may pananagutan na depensahan ito at patuloy i-preserve to. Defense and preserve the faith, the deposit of faith. That the apostle brought to Timothy, then of course the entire New Testament scriptures to the church now. Kasi natapos na yung canon of the scriptures eh. So, natapos na yun. So, yung deposit of faith, the entire New Testament, na dapat ay ipipreserve ng mananampalataya at kanyang pangangalagaan. Preserve and defense. Yun yung makikita natin dyan. So the result, when pastors rightly teach sound doctrine, they are commended by God to have, not to be ashamed. So kasi yung verse 15 dyan, makikita natin, not to be ashamed. So hindi siya, sabi dyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya. No, yun yung resulta sa mga ngaral dahil pinangaral niya ng buo ang salita ng Diyos. No? Na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Okay? So that's the result. And then, it is a standard by which God evaluates church leader. Ayan. Importante din. No? Yan yung evaluate church leaders through the sound doctrine.
Result, it silences false teaching. Kaya kung may nagbabalak ng maling katuruan, na delikado. No? May mga sumit-in dyan na mga kulto. Tapos kung ano-anong sinasabi, no, alam natin, malalaman natin. Because we have the sound doctrine. Prevent spiritual disaster that false teacher causes. In Titus 1:11. It may be opposed in the church, which is one reason why elders need to be skilled in teaching it. So, kailangan pag-usayan natin yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos upang sa gayon ay ma-rebuke natin itong mga tao na ito. No? Rebuke those who contradict the sound doctrines. I-rebuke natin, itama natin yung mga nagkakalat ng maling doktrina. Okay. It also sets the standard and the agenda that church leaders teach. No, in Titus chapter 2, verse 1. Okay. Sabi dyan, how will you respond to some said sound doctrine something that changed through time? Pabago-bago rin ang doktrina. So, anong sagot natin? Of course not. Because God's word is constant. It won't change. Just like the character of Christ. No? Yung karakter ng Panginoon mismo na siya hindi nagbabago. No, kahapon, ngayon, at magpakailanman. No, siya ay nananatili, constant. No, so, ganun yung karakter ng salita ng Diyos. Maaaring iba-iba yung aplikasyon sa atin, pero yung mismong salita, in terms of its interpretation, ay isa yan. Maaaring iba-iba yung aplikasyon. Okay? Yung application sa akin ito, yung salitang ito, kumpara doon sa mga naunang mananampalataya, o kay Pablo mismo, iba-iba yan. Pero yung pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos ay dapat ay pare-pareho, constant. Okay, according to Paul, the doctrine is not something changed over time. Excuse me. Rather, it's a settled deposit. Kung babalik tayo doon sa good thing na yan, yung settled deposit, yan po yan. The church are called to steadfastly preserve and defend. Now, we are to defend this deposit of faith. Pag sinabing faith dito, hindi yung pananampalataya, it's actually a collective doctrine, sound doctrine, yung sinasabi dyan. Na-express natin normally in terms of confession of faith or articles of faith natin bilang mga mananampalataya. If anyone teaches a different doctrine, indicates that there is one standard of doctrine to which the Christian must adhere. Of course, the Bible will produce sound doctrine, and then we could express this into a written document called Articles of Faith or Confession of Faith. So, alamin nyo rin yan. No? In your devotion, no? Pinakita ko na yung link sa inyo. You could Google Articles of Faith of Bible Baptist Churches, or punta kayo sa ating Baptist Ministerial Seminary website, baptistseminary.blog, then i-click nyo yung Articles of Faith. So, mada-download nyo yun. Yun yung mga natin. So, follow the pattern of sound words. No? Guard the good deposit. Now, let us guard, defend this good thing that the apostles entrusted to us. No? Indicates that Timothy was to follow and preserve the apostolic teaching, not wavering from it or changing it. No? Hindi binago ni Timothy, no? But he followed the pattern of Paul. No? Okay, optional ba? Sabi dyan? Optional add-on? No, it's not just a hobby for a brainy Christian, but essential for Christian life. Why? Because the foundation of biblical theology, as it develops to the mind of the Christian, is our salvation. Naka-angkla doon sa salvation natin. Magpo-progress yung salvation natin o yung sanctification natin through sound doctrine. So, hindi siya pang brainy Christian, rather pang seminarian. Hindi lang yan. No? Even common na kapatiran ay mahalaga yung sound doctrine. Why? Because it bound up in our salvation. No? Yung ating salvation. Dalawang na binubungan yan in terms of the sanctification of the
preacher in terms of salvation or justification of the listener. Yan yung dinudulot niya doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 16. And is a crucial means by which we grow in godliness. No, yung binasa natin kanina yan, no? Yung kabanalan. Kasi hindi mo pwedeng masabing may kabanalan ka o godliness kung wala ka namang natututunang sound doctrine. Sabi ko nga sa inyo, ang lifestyle dapat pumaparehas yan dun sa ating natutunan na doktrina. Well, you cannot say that you're really into godliness and holiness without knowing anything about from the Word of God. Medyo delikado yun. Diba? So yun, dapat pag-isipan natin yan. Ayan. Intellectual ba? No, it's not. Paul does not understand sound doctrine as purely intellectual, but rather is understand sound doctrine as profound, radical, comprehensive implication in how we live as Christian life. Meaning, makaka-apekto yan sa buhay Kristiyano mo. Yung magagandang doktrina, mga tamang doktrina, it will affect your Christian life. So, it's not intellectual. Yes, sa una, of course, sa learning, kailangan i-process mo yan intellectually, but eventually, sa buhay mo, kailangan mong i-apply yan. Itong mga prinsipyo na to. Brother, paano ko i-apply yan? Meron tayong Holy Spirit eh. No? Minsan may mga, pansinin nyo, may mga situation tayo na kailangan natin mag-decide. May magpapop up na Word of God o biblical principle sa isipan natin. Palagay nyo, sino nagbibigay niyan? It's the Holy Spirit of God guiding us, giving us discernment to a particular situation. That is sound theology applied to Christian life. No? Kahit sa pang-araw-araw nating buhay, no? Nangyayari yan. Okay, so ano naman yung mga characteristic ng false teaching? It contradicts the apostles' teaching, siyempre. Pero hindi nila aminin yun, no? It promotes speculation rather than life of love. No? Lalo na pag mga sa debate, wala talagang nananalo sa debate eh. Makakasar ka lang. Kasi maraming kuyog brigade yung kalaban mo eh. Kaya ang leader ng kulto, papayag ako na makapag-debate, one-on-one lang kami. Tapos ang taya, pitik bulag. Pitikan ng tenga. Yung mas mamula yung tenga, yun yung talo. Ayun na, tapos na. Hindi yung kukuyog ka pa ng mga dyan. Mga bulaang mga audience. Kunyari, doon sa panig, doon sa kabila, tapos alam ko na yung mga discarding ganyan, hindi yan apostolic. Wala ka nabasa sa Biblia na yung mga apostol nagtawag ng kuyog para lang i-rebuke yung kulto, yung maling turo. Walang ganun. Only in the Philippines na. Hindi, meron din yan sa ibang bansa. Okay? So, characteristic, contradict the word of the Lord Jesus Christ. Result, it pops up. Kung ito'y kumukuha sa salita ng Panginoon sa Kristo, it results to pride of the preacher. Tandaan niyo yan. Gumagawa po yung preacher. No? Ano pa? Mas maraming kapanalig yung preacher. Yumayaman yung preacher. Kaya mag-ingat tayo sa mga ganyan. No? Results to refusal to submit to God. Of course, walang yan. Pag siya na yung kinokorek, ayaw. Kasi puro tama daw yung doktrina niya. Na wala daw kamali ang nangyari, sinumbit sa doktrina niya. Ganon yan. No? Results to upsets the families, no? Apektado ang family. Yung ibang kulto, walang pamilya. Iba naman, maraming komplikadong pamilya. Napansin niyo yung mga kulto. Simula pa nung una. Lalo sa Amerika, most of the cults are polygamist. They engage into extramarital relationship. O, yung pinuno ng Sabadista. Dami kayong asawa niyan. Google nyo. Consists of empty talk and deception. So, it's just an empty talk, no? Asartalo, no? Deception. Results to be financially profitable. Yung mayaman! Alam mo yan, hindi na tama yung sinasabi yung mayaman. Yan nakakataka dyan eh. No? It contradicts the word of Christ, pero yung mayaman, pambihira. No? Titus 1:11, no? Nandyan yan.
Okay, so hindi nakaka-surprise yan. No? So false teaching, what should you do about false teaching? No? Pastor should rebuke, even us, the church. No? If we have the capacity, we should rebuke. We must put to silence those teachers, no? Na dapat hindi siya makahawa sa community ng church. Diyan pa lang, papasok pa lang kung sinong kulto dyan, no? Hindi natin dapat pahintulutan na makahawa sa atin. We should guard, sabi nga, preserve, no? And defend this deposit of faith against this false doctrine. They primarily do this through consistently proclaiming the truth. No? Kaya tayo, exposition ng preaching natin, kasi gusto natin ng katotohanan eh. Yan ang i-expose eh, no? Though sometimes personal rebuke and minsan naman, this is necessary, no? Matthew chapter 18. And their personal confrontation will be necessary. Meron din naman, kung ang epekto nito, maling doktrina, public confrontation yun. Dapat. Address a serious theological error. Okay, ito na lang. Last portion na to, no? Ito ang problema kapag ang isang mangangaral reject a fundamental doctrine of the scriptures, so that composes of the biblical theology about the inspiration and authority of the scriptures. If we reject in the Bible that we don't like and our culture opposes it, this will result to loss of gospel itself. Pag may reject ang ayaw mo sa Bible, eventually, hindi mo na paniniwalaan yung gospel. Ganyan yung mga nangyari sa kulto. Hindi nila pinaniwalaan ang Diyos si Kristo. Tao lang. Eventually, they subside. O kaya, maliit na Diyos si Kristo. They will subside. Because they don't believe on the inspiration of the Scripture. It's historicity. No? So, we are free to believe what we want. Yan ang mangyayari dyan kung walang authority of the Scriptures. Our simple hearts will set themselves up in judgment of God's revelation rather than submitting it in faith. Wala na nga yung standard kasi nga, rineject mo inspiration ng yung salita ng Diyos ang nagkakaloob na standard. Tama? Sa atin. Pag rineject mo yan, ang magiging standard mo, sarili mo na. That's very crucial. How about salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone? Very important doctrine that we should defend. So if we abandon this, we will no longer be preaching the true gospel. Tanggalin mo yung by grace dyan, hindi yan gospel. Tanggalin mo yung true faith alone, hindi rin gospel yan. Lalo na kung tanggalin mo yung in Christ alone. It's not the true gospel. Okay? Which has eternal consequence. Na kunyari, salvation by works ang tinuturo natin dito, na sinasabi ng mga kulto, hindi gospel yan. No? In addition, if we no longer depend on God's grace alone for salvation, we will begin to either become puffed up with pride, no? If we think that we are actually attaining salvation by our efforts, so to think into despair because we realize that we can never can. Nakakalungkot nga yung mga tao na naniniwala sa gawa bilang maliligtas sa gawa ng tao. It's wrong. Tayo nagkakaroon ng mabuting gawa, tayo saved na tayo. Tama? We're already saved. So, we cannot do anything about our salvation. It's only by grace. Kasi yung grace, haluan mo ng gawa, hindi grace yun. It's grace alone. Matandaan natin yun. Ngayon, kaya tayo mananampalataya, may mabuting gawa, dahil ito'y katibayan na tayo tinubos ng Panginoon. Okay? Nakita niyo yung difference? So, very yan, no? How about the sovereignty of God? We're unable to handle trials, no? In order to trust God through difficult times, we need to know that He is in control. Application ito sa pandemic. No? Maraming, tayo, naging very problematic, naging situation natin. But, if we know that God is in control in everything, amen? And indeed, God is in control. Mapapanatag tayo. We'll be resting on the Lord Jesus Christ. For whatever He will lead us, mapapanatag tayo. How could it be any comfort to say that God did His best, no?
Ayan, but he couldn't stop something painful from happening. So, yun nga. Kasi if we reject the God's sovereignty, ganitong mangyayari sa atin. Not only that, we need to know that God is good and that He causes all things to work together for good. So, lahat ng bagay, eventually, magbubunga ng mabuti. Maaaring sa kasalukuyan, hindi natin makita yung buti na yan. Tama? Pero eventually, i-reveal din sa atin ng Panginoon yan. Amen? Na ang Diyos talaga mabuti sa atin. Okay? So, we need to know that God is good so that we don't wrongly begin to think that some difficult experience coming into our life means that God does not love us. Yan minsan ang nangyayari kapag hindi natin inisip ng Diyos ay mabuti at nakapangyari. Sometimes, ganitong binaba, which is wrong. It's not. No. Okay, so that ends my lecture. So medyo nag-ano lang tayo, no? So we thank the Lord for this. So sana, mga fundamental lang to. Sana reviewin nyo rin yung notes. Nakatanggap na ba kayo ng notes lahat? Nung last Sunday, no? So basahin nyo lang. Kasi ito mga parang summary lang itong, even though halos pareho lang yun ng lecture natin. Okay, so hindi na natin siya sasagot kung mga ano na to. So next Sunday, we'll be reading on 2 John chapter 1 verse 1 to 3 and 1 Timothy chapter 1 verse 3 to 5 regarding sound doctrine is for love. So yung biblical theology, yung mabuting doktrina ng Diyos ay para sa pag-ibig. Ito yung mga text na titingnan natin. Okay? So, sige po, at ako'y magpapaalam na sa ating Facebook Live and then sa ating congregation, tayo po'y magpapatuloy sa ating morning service. So maraming pong salamat sa bawat isa.